Magandang umaga sa ating mga kapatiran. Sa umagang ito, ang ating pangumagang debosyon ay nasa aklat ng Unang Hari, Kabanata 11. Ito ang kabanata na ayaw nating basahin. Ngunit ito ay amazing na kabanata. Napaka-exciting. Makikita natin dito si Elias na pababa. At dito ang naging hantungan ng kanyang paglilingkod. So, paano nangyari iyon? Siya ay napakadakilang propeta. Ngunit pinakita ng Panginoon ang kanyang pabor kay Elias. So, pag binabasa natin si Elias, makikita natin ang karakter ni Jonah. Makikita natin si Jonah dito, ang propetang upset, galit. Sa nakaraan, kapag binabasa natin ang kabanatang ito, kapag tinitingnan natin ang nangyari kay Elias, at nabasa natin na ito ng maraming beses, so, noong una ay namamangha tayo kay Elias, at sinasabi natin napaka malakas niya at napaka makapangyarihan. Pero ngayon, pagbasa natin, masasabi natin, bakit si Elias hindi niya talaga naintindihan o nakilala ang Panginoon? Katulad din sa atin na mga lingkod ng Panginoon na matindi ang pagkakagamit ng Panginoon sa atin sa marketplace o sa anumang lugar. Sa nakaraan, ikaw ay ginamit ka ng Panginoon, matindi ang pagkakagamit ng Panginoon sa iyo, ngunit sa kahulihan, ikaw ay nagalit, na-depress, nawala ng pag-asa, natakot. So, paano nangyari yun? So, ito ay paalala sa atin na ngayon tayo ay ginagamit ng Panginoon, sumusunod tayo sa Panginoon at ginagamit tayo mightily ng Panginoon, ngunit isang araw so kapag dumating ang araw na tayo nagrereklamo at ayaw natin ang mga kapamaraanan ng Panginoon at nais natin na sundin ang gusto natin, so ang ating ministry ay unti-unting mawawala. So dito, nahirapan akong bigyan ito ng pamagat. Kaya gagamitin ko ang mga ancient version upang bigyan ng pamagat ito. Chapter 9 and 13. So, una itong naipakita dito. Dito si Elias. Sinabi dito, what hear Elisha? Sa original text.
So dito sa verse 11, verse 9, anong ginagawa mo rito, Elias? Sa Tagalog sinasabi dito, anong ginagawa mo dito, Elias? Yeah, sa Chinese version is, what are you doing here? Sa Tagalog dito, anong ginagawa mo rito, Elias? Sa verse 9 yan, mga kapatid, at sa verse 13. Elias, dito. So, verse 9, mabakitin na natin, ano ang ginagawa mo dito? So, translate doon, what's the matter, Elisha? Sinabi doon, parang nagtatanong dito na, anong ginagawa mo rito, Elias? Bakit ka narito? Anong nangyayari? So, ito ay patanong. So, ang pamagat na ibinigay ko sa kabanatang ito, you here, why? Bakit ka narito? Sa mga taong depressed at disappointed sa Panginoon at galit ka, o maaring ikaw ay nag-immigrate, malis ng bansa, maaring narito ka or nasa labas ng Hong Kong o nagtatrabaho o ikaw ay nagretiro na, ang Panginoon ay tinatanong ka, bakit ka narito? Ano ang ginagawa mo rito? Ang Panginoon ay tinatanong tayo. Ano ang iyong ginagawa? Ito ba ay nakalinya ayon doon sa kalooban ng Diyos? Mula sa kapanahunan ni David hanggang sa ngayon ay ang pagsunod sa puso ng Panginoon. Si Saul ay hindi sumunod sa puso ng Panginoon, ngunit si David ay sinunod niya ang puso ng Panginoon. Kaya siya ay pinagbayaan. Si Solomon ay hindi sumunod ng buong puso sa Panginoon, ngunit patuloy na inalala ng Panginoon si David hanggang sa kay Rehoboam na hindi rin sumunod ng buong puso sa Panginoon, ngunit ang Panginoon ay patuloy na nangako at ang kanyang kabutihan para kay David. Sa Huda, sa Southern Kingdom ay mayroong kapayapaan, ngunit sa Northern Kingdom, sa Israel, ang mga hari ay gumawa ng masama hanggang sa naging napasama pa sila hanggang kay Haring Ahab na ginawa niya ang pinakamasama. At dito nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Hindi siya nagkaroon ng kapayapaan, ngunit ang kaguluhan sa politika, magulo. Tayo bilang propeta, dapat tayong magsalita sa mga hari sa mundo. Ngayon, kahit saan ka man na nais ng Panginoon na ikaw ay tumayo, ibig sabihin, kahit gaano ang iyong sitwasyon, ang iyong mga sirkumstansya, ito ba ay nanggaling sa Panginoon o ito ay ginawa ng sarili mong
na ginawa mo sa sarili mo? Ikaw ba ay naglalakad sa kalooban ng Panginoon? Or naglalakad ka sa sarili mong kagustuhan? Ito ang tanong ng Panginoon dito. Dito, ikaw, bakit ka narito? Ano ang ginagawa mo rito? Bakit ka galit na galit? Tingnan natin kung anong klaseng Diyos ang Panginoon at kung anong klaseng propeta si Elijah. Tingnan natin ang kanilang pag-uusap dito. At makikita natin kung ano ang dapat nating gagawin. Hinati ko ang kabanatang ito sa 4 na paragraph. Verse 1 to 2. So, ang panganib ng propeta. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginagawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. So dito si Jezebel ay nagpadala ng hamon. So sa nakaraang kabanata, hinamon ni Elias si Ahab at hinayaan niyang makita siya ni Haring Ahab at dito hinamon niya si Haring Ahab at sinabi na kung hindi ako mananalangin, walang ulan. Yun ay nasa chapter 18. Chapter 17 at 18, ito ay nagpapakita na sa pamamagitan ni Elias, ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng katagumpayan. So chapter 17 at 18, si Elias ay nagtagumpay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos sa kay Haring Ahab na kahit na inunahan pa niya ang karwahe ng hari. Lagay natin sa atin sa kasalukuyan na kapag ang national leader si Chairman Chow ay lumipad patungong Beijing at ang Espiritu ng Diyos ay lumukob sa iyo at mas nauna ka pa sa kanya at doon ka naghintay sa Beijing, di ba? Napaka lakas noon. So dito talagang nakikita natin na ang katagumpayan ay hindi dahil sa mga sundalo, sa lakas ng sundalo. Ngunit dito sa chapter 19 ay magbabasa natin ang paghamon ni Jezebel. Sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta, patayin sana ako ng Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo. Kapag tiningnan natin ang chapter 18, meron tayong tanong, 450 na mga propeta ni Baal at 400 ang propeta ng Asera na kanyang pinatay. So pinatay nila ang mga alagad ni Baal. So anong nangyari sa 400 na propeta ni Asera? Hindi rin ito na
nasabi na banggit doon at parang hindi sila pinatay. Bakit? Bakit hindi ito natala? So, pag tiningnan natin ang chapter 19, makikita natin. So, ang buong kaharian ay nagbago. Si Ahab ay ang hari. Inasahan ni Elias na si Ahab ay tatayo at gagawa ng pagbabago. Ngunit si Ahab ay nasa kontrol ni Jezebel. O maring si Elias ay ayaw niya ding harapin or labanan si Jezebel. So, si Jezebel pinagpapatay niya na ang mga propeta ng Panginoon. Ito ang nasa isip ni Elijah. Kaya nga si Elias maaring hindi siya hindi siya nagkaroon ng tapang na harapin si Jezebel. Ay namon niya si Ahab, hindi si Jezebel. Sinabi ng Panginoon dito na magpakita siya kay Ahab upang makita siya. So, okay ito. Ang Panginoon ay may sarili siyang plano, ngunit hindi lubos na naintindihan ni Elias. So hindi din sinunod ni Ahab ang nasa isip ni Elias na pagbalik niya sa Jezreel ay ayusin niya ang mga bagay-bagay. Ngunit siya ay nasa ilalim ng kanyang asawa nung ang mga tao ay nagsasalita at nagsabi na ang Panginoon ay Diyos, ang Panginoon ay Diyos, ngunit si Ahab ay walang sinabi. Kaya nang umuwi siya at sinabi niya sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias. Si Jezebel ay hindi nagsalita na, napakakapangyarihan ni Elias. Ngunit ang sinabi niya dito, hindi, papatayin ko si Elias. So ito ay napakalaking labanan espiritual. Si Elias ay puno ng espiritu ng Panginoon. Nasa kanyang espiritu ng Panginoon. Kailangan ba niyang matakot? Kagaya ngayon, tinatanong tayo ng Panginoon na si Elias ba ay kailangang matakot? Oo, hindi siya dapat matatakot. Ngunit meron siyang dapat na gagawin. So, kailangan niyang marinig at makita ang salita ng Diyos upang hindi siya matakot. At dito sa second paragraph, sa chapter 19, ang propetang ito ay na-depress. Ay nagkaroon siya ng self-pity. Na parang nagkaroon siya ng isang depresyon at napagod. So ito ang mga sintomas ng taong nade-depress. Tingnan natin ang verse 3 hanggang verse 8. So natakot si Elias na mamatay. Kaya't umalis siya papuntang Beersheba. So pumunta siya ng south. So mula sa north papuntang south. Sa lupain ng Huda. Nagpunta siya ng Beersheba sa lupain ng Beersheba. Ito ang lugar na si Abraham ay nanirahan. Ito ang lugar ni
Isaac at iniwan niya doon ang kanyang utusan. At mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ay maghapong naglakad. Buong maghapong naglakad. At naupo siya sa isang lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Sinabi ni Jezebel na papatayin kita katulad ng ginawa ko sa ibang mga propeta. So patayin sana ako ng Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. So inaasahan ni Elias na pag-uwi ni Ahab, may gagawin siyang itatama niya ang mga maling nagawa. Ngunit ang naging resulta ay hindi ayon doon sa kanyang inaasahan. Na para bang ang Panginoon ay nawala ng kontrol. Na ang Panginoon ay hindi niya kayang pagtagumpayan si Jezebel. So dito na pagtagumpayan, hindi niya matapagtagumpayan si Baal at si Asira. So hindi ito ganito ang kaso dito. Ngunit hindi nakita ni Elias ito. Hindi niya naintindihan ang plano ng Panginoon. At dito ang propetang ito ay hindi niya narinig ang salita ng Panginoon. Ngunit ang kanyang narinig ay ang salita ni Jezebel. So dito walang sinabi ang Panginoon. At hindi rin nagpakita ang Panginoon. So hindi naramdaman ang presensya ng Panginoon. Nakikita ba natin? Na si Elijah ay takot. Kaya siya ay umalis at papuntang south. At pumunta sa ilang at doon siya nanalangin na sana ay mamatay na lang siya. Sinabi niya sa verse 4. Sabi niya, ako po'y hirap na mabuti na papong mamatay na ako. Kunin niyo na ako, Panginoon. Ako'y hirap na. Ayoko na. Fire me. Ayoko nang maging propeta pa. Paano pa? Bakit naging ganito? Gumawa ako nagtiyaga ako. Ngunit ganito ang naging resulta. Ito ang sinabi ni Jezebel, napapatayin ako. Panginoon, nasaan ka? Kumpara doon kung paano niya yurakan si Baal. At ngayon sinasabi niya na hirap na ako. Kunin niyo na lang po ako. Bakit wala kayong ginawa? Bakit wala kayong sinasabi? Bakit kayo ay tahimik? Mamatay na lang. Mabuti pang mamatay na lang ako. So nagkakaroon siya ng self-pity. Feeling inferior dito. So kapag may depression ang tao, bumababa ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili at sinabi niya na hindi rin siya mas magaling sa kanyang mga ninuno. So katulad ni Abraham na dumaan din dito sa lugar na ito sa Beersheba. So sinabi niya na hindi ako katulad ni Moses at ni Abraham at nagkaroon siya ng pagkumpara sa kanyang sarili dito. Ang sinabi niya ito. Sa katotohanan, ayaw ng Panginoon
na ikumpara natin ang ating mga sarili sa iba. Lahat tayo ay nilikha ng Panginoon at tayo ay unique. So, wag natin ikumpara ang ating mga sarili sa iba. Ngunit dito, kinumpara niya ang kanyang sarili sa kanyang mga ninuno at sinabi niya na hindi ako magaling kagaya nila. So, sinabi niya na mabuti pang mamatay na lang ako, kunin niyo na lang ako. So, parang ito ay isang akusasyon sa Panginoon. At sinabi niya na ikaw ay mahal mo si Moses, pinabura mo si Moses. Naging mabuti ka kay Abraham. Mas minahal mo sila kaysa minahal mo ako. Wala akong halaga. Bakit naging ganito ang buhay ko? Kunin mo na lang ako, Panginoon. Ako'y hirap na. So, ito ay si Elias na nahulog sa hukay ng depresyon. So, pag naisip niya ito, napaka-emosyonal niya at habang siya ay umalis at tumatakas, nakakaramdam siya ng matinding pagod. Kaya siya ay nakatulog sa ilalim ng puno na yun. At doon, dumating ang isang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya at sinabi. So, kinalabit siya. At sinabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya na sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom at pagkatapos ay nahiga muli. So, siya ay determinado ng mamatay. Kahit na siya uhaw at kumain na siya at uminom. Ngunit ayaw niya pa rin tumanggap ng kalakasan. Kinalabit siya ng anghel at sinabi, gising na at kumain. Hindi siya sinabihan ng anghel kung ano ang gagawin. Ang anghel ay pumunta doon upang palakasin siya. Mari niyang itanong ang anghel. Mari niya itanong na bakit hindi nagsasalita ang Panginoon sa akin. So si Elias dito ay ayaw ding magsisi sa kanyang. At pwede niya itanong sa anghel na sinabi na bakit hindi ang Panginoon nagsasalita. Si Jezebel ay hinahabol, tinutugis na patayin ako. Ano ang aking gagawin? Ito sana ang kanyang dapat gagawin, na magtanong sa anghel. Maaring sagutin siya ng anghel na nampalataya ka sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay may ang kalooban niya, huwag kang matakot kay Jezebel, bumalik ka. Huwag kang tumakbo. Bumalik ka. Doon sa bundok ng Carmel. Doon ka sana dapat. At magpatuloy. Ngunit hindi ito itinanong ni Elias. Nakita niya ang anghel, kumain siya, uminom, ngunit nagpatuloy siya na mahiga muli at natulog. So, hindi niya pinansin ang anghel. So, dito makikita natin na determinado siyang mamatay. Na magpatuloy sa gusto niyang gagawin. Ngunit bumalik na pangalawang pagkakataon ang anghel ni Yahweh. So, ginising siya muli sa pangalawang pagkakataon. Bumangon ka at kumain. At may sinabi pa dito ang anghel, napakahaba pa ng lalakarin mo. Alam ng Panginoon na ang puso ni Elias ay hindi pa nagbago, hindi pa siya nakapagdesisyon. Determinado siyang ayaw niya na, ayawan.
Kaya nga nagbago ang isip ng Panginoon dito. Sinabi niya, bumangon ka at kumain. Sige at lumakad ka. Bumangon ka at kumain. So sinabi ng Panginoon na napakahaba ng iyang kanyang lalakarin upang sa kanyang layunin na bumalik sa bundok ng Diyos, pumunta sa bundok ng Diyos upang mag-reflect sa kanyang sarili. So, dito makikita natin na si Elias mula sa bundok ng Carmel papunta sa bundok ng Hor. Kaya sinabi ng anghel sa kanya, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kaya kumain siya muli at uminom at pagkakain niyo nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Verse 8. So dito si Elias ay ayaw magsisi, unwilling to repent. So nahulog talaga siya sa depresyon. Pag pumunta tayo dito sa verse 9 hanggang verse 18. So si Elias matigas ang ulo at self-pity. Ayaw niyang intindihin, buksan ang isip niya sa kalooban ng Panginoon. Hindi niya naintindihan. Verse 9. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Isang yungib sa bundok ng Horeb. Walang ano-ano'y nagsalita si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Pagkatapos siyang nagtagumpay sa kay Ahab, ito ang unang beses na muling nagsalita sa kanya si Yahweh. Ngunit ito ay nung dumating ito ay nagtatanong sa kanya, anong ginagawa mo rito, Elias? Dito, Elias. Sinasabi ng Panginoon dito sa kanya, hindi ka dapat narito. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka narito? Anong nangyayari sa iyo? Bakit ka narito? At si Elias ay sumagot. So ang pagsagot niya ay self-pity at self-righteous. So dapat mag-ingat tayo. Kapag tayo ay depressed at nahihirapan, ang mga sintomas na ito ay maaaring makikita rin natin. Lalabas ang mga sintomas na ito. So sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan, winasak nila ang iyong winasak nila at pinatay yung mga propeta. So napaka-self-pity siya dito. At sinabi niya na ako na lang ang naglilingkod sa iyo at pinatay nila ang mga propeta. Winasak ang iyong mga altar. Ako na lang ang natira at nais pa nila akong patayin. So punong-puno siya ng self-pity at self-righteous. Ang sinabi niya dito na ang sinira ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. So Panginoon, napaka-terrible ang nangyari. Winasak nila yung mga altar. Ngayon pinaghahanap pa nila ako upang patayin. So ang self-pity na ito ay sa makatuwid ay isang akusasyon sa Panginoon. Panginoon, ano yung ginagawa? Paano ka naging Diyos? Ngayon kahit ako ay ginanap nila at papatayin, bakit mo hinayaan na maging ganito? So dito ang mga salita ng self-pity niya na pinaakusahan niya ang Panginoon. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko.
pagkasabi nito, dumaan si Yahweh sa Egypt. So dito, sinabi ng Panginoon sa kanya, lumabas ka, tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. At sinabi ng Panginoon, huwag kang manatili sa kuweba, lumabas ka o tumayo sa ibabaw ng bundok. Huwag kang manatili sa kuweba. Tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Ito ay ang order na sinabi ng Diyos sa kanya sa verse 11. Ngunit si Elias ay wala siyang ginawa. Hindi niya sinunod ang sinabi ng Panginoon. Si Elias ay nandoon pa rin sa loob ng kuweba. Kaya ang sinabi ng Panginoon sa kanya, anong ginagawa mo rito? Bakit ka narito? Lumabas ka. So nung sinabi sa kanya ng Panginoon, ayaw niyang kumilos. Nung sinabi sa kanya, ayaw niyang lumabas. Ngunit ang Panginoon ay dumating. Pagkasabi na, dumaan si Yahweh, ito umihip ang mapakalakas hangin, sumabog ang bundok, nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. So nagkasabog-sabog ang mga bato sa matinding hangin. So ang propeta ay hindi naintindihan niya ito. Kaya gaya din sa atin, hindi talaga natin naintindihan ang kalooban ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon. Bakit ang Panginoon ay dadaan? So, merong umihip na napakalakas na hangin, ngunit ang Panginoon ay wala pa rin doon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Dumaan si Yahweh, ngunit wala pa rin doon ang Panginoon sa hangin at sa lindol. Sa kapanahunan ni Moses, ang Panginoon ay dumating. At merong kulog, merong lindol. Merong apoy na bumaba mula sa langit. At ang Panginoon ay nandun. Ngayon, sa kapanahunan ni Elias, ang Panginoon ay dumaan, ngunit wala siya doon. Merong malakas na hangin at merong lindol. At sumabog ang mga bato. Nagkadurog-durog, ngunit wala doon ang Panginoon. Mga kapatid, huwag nating gamitin ang mga nangyari sa nakaraan at gamitin ito sa kalooban. Si Moses at si Elias ay parehong propeta, ngunit hindi dapat kinumpara ni Elias ang kanyang sarili kay Moses. Mga co-workers, huwag niyo ikumpara ang inyong sarili sa akin. Ang nararanasan ko sa presensya ng Panginoon, maaaring hindi din ito ang mararanasan niyo sa presensya ng Panginoon. Sa kapanahunan ni Elias, dumaan ang Panginoon sa hangin, ngunit wala doon ang Panginoon. Pagkatapos ng lindol ay kumidlat, ngunit wala doon ang Panginoon. At pagkatapos ng apoy, pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Kung paano ang Panginoon nagpakita kay Moses na merong apoy, merong kulog, merong kidlat. At si Moses ay lumapit sa Panginoon. Ngayon, sa kay Elias, siya'y nagtago sa kuweba at ayaw niyang lumabas. Ang Panginoon ay dumaan ang maraming ang napakalakas na mga bagay, ngunit wala doon ang Panginoon, ngunit merong narinig siyang isang banayad na tinig. Banayad na tinig. Maliit na tinig.
Sa translation ay soundless voice. Paano yung soundless voice? Kung hindi ka nakikinig at ayaw mong makinig, katulad ni Elias, ayaw niya makinig sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon na lumabas ka, ngunit ayaw niya. Hindi siya nakinig. Kaya narinig niya isang banayad, mahina na tinig. At sinabi sa kanya, Elias, anong ginagawa mo rito? So ito ay nagbigay ng emphasis sa tanong na rito. At sumagot din si Elijah. Parehas ang kanyang sagot. Katulad ng sinagot niya nung una. At sinabi niya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lang ang natitira at pinaghahanap nila ako pang patayin din. Verse 14. So sinabi na sa kanya, si Elias ay nasa self-pity. At sinabi ng Panginoon sa kanya na lumabas siya. Ayaw niya. Kapag tinanong siya, ang sagot niya ay sa self-pity pa rin. So, dumaan ang mga hangin, lindol, kidlat, upang ipakita ang kapangyarihan ng Panginoon. So, ayaw niya pa rin lumabas, ngunit narinig niya isang banayad na tinig at nagtanong na anong ginagawa mo rito, ganun pa rin ang kanyang sagot. Sa verse 14. Kaya sa verse 15, sinabi sa kanya ni Yahweh, sige, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Nung ang propeta ay pumunta siya ng south, hindi ito ang nais ng Panginoon sa kanya. Dahil ito ang daan na siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay. Ngunit nais siyang isugo ng Panginoon sa kanyang kalooban. Ang original na plano ng Panginoon ay nais niyang manatili siya doon at paglingkuran ang Panginoon. At sinabi sa kanya, ngayon bumalik ka. Bumalik ka sa malapit sa Damascus at i-anoint mo ang 3 tao. Pagkatapos pumasok ka sa lungsod, kasana sa lungsod at buhusan mo ng lagi si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Nimshi bilang hari naman ng Israel. So, Hazael, hari ng Syria, Jehu, hari ng Israel. Buhusan mo ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel-Mehola bilang propeta na halili sa iyo. Nahahalili sa iyo bilang propeta. Ang makaligtas sa tagbak ni Hazael ay papatay ni Jehu. Ang nakaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatay ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko sa mga taong hindi lumuhod kay Baal at hindi humalik sa kanyang imahen. Sinasabi ng Panginoon kay Elias, hindi mo alam ang aking kalooban. Meron pa akong 7,000 sa Israel. Iniisip mo na ikaw lang mag-isa. Napakalimitado ng iyong pag-isip, hindi mo nakikita. Ayaw mong gawin? Ayaw mo nang maglingkod sa akin? Sige. So, bumalik ka at ipasa mo sa iba. I-anoint mo ang 3 tao. Originally, nais siyang gamitin ng Panginoon. At nais niyang gamitin sana ang espada ng propetang ito upang patayin si Jezebel.
o kung paano ka nagtagumpay kay Ahab. Ngunit dahil sa ikaw ay natakot, hindi mo gusto, sige. So meron akong itinalaga si Hazael, Jehu at si Eliseo. Itong tatlong ito ay gagamitin ko ang kanilang matagbak at mangyari ang aking kalooban. So marami mga plano ang hindi mo nakikita, Elias. So nagreserba pa ako ng 7,000 katao sa Israel. So hindi na dahil sa kulang sa oras, hindi ko natatalakayin. Ngunit dito nagpapaalala sa atin na huwag tayong maging matigas ang ulo. At huwag nating limitahan ang Panginoon ng ating teolohiya, ang ating pag-iisip. Ang Panginoon ay nakikita niya ang lahat, narito siya. At ang Panginoon ay may mabuting kalooban sa atin. Ngunit sa maraming pagkakataon, gusto natin na pasunurin ang Diyos sa gusto nating mangyari. Katulad ng kay Elias. Nang iniisip niya na bumalik si Ahab ay magbabago si Jezebel, ngunit hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay merong propeta na tatayo at papatayin sa tagbak si Jezebel. So, sa chapter 18, nung pinatay niya ang propeta ni Baal, pwede na rin patayin ang mga propeta ni Asera, ni Jezebel. Si Elias ay may sariling pag-iisip, ngunit ang Panginoon ay may sariling kalooban at kaisipan rin. Hanggang sa siya ay tumakas at pumunta sa isang kuweba dahil sa takot. At tinanong doon sa anghel na kung malapit sa kanya at ginising siya, ito ay ang oportunidad na para siya ay magsisi, manalangin at magtanong sa Panginoon. Ngunit patuloy pa rin siya. Hanggang sa napunta siya sa kuweba at ayaw niya nang lumabas at gusto niya nang mamatay. At dito tinanong siya ng Panginoon ng 2 beses, ngunit parehas lang ang kanyang sagot. Matigas pa rin ang kanyang ulo at ayaw niyang lumabas, ayaw niyang sumunod sa Panginoon. Ngunit sinabi ng Panginoon dito, sige, kung ayaw mo, i-anoint mo yung 3 taong ito. Ito ang aking kalooban na papatayin ng tagbak ng propeta. So, ikaw ay nasa kalahati lang ng aking kalooban dahil sa ikaw ay natakot na gawin ang nais ko. Mga kapatid, ang Panginoon ay laging kasama natin. Ngunit si Elias hindi niya alam ito. Bakit hindi niya alam? Dahil sa napakalakas ng kanyang sariling will. Kapag naglingkod tayo sa Panginoon, dapat ipasailalim natin ang will natin sa Panginoon. At kapag ginamit tayo ng Diyos ng malakas, at pag biglang natahimik ang Panginoon, at ang ating buhay ay nasa panganib, patuloy tayong maghintay sa Panginoon at manampalataya ng kanyang kalooban ay mas higit sa atin. Ang kanyang plano ay mas higit sa atin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon ngayon sa pamamagitan ng pananampalatayang ito. Kahit gaano kahirap ang hinarap natin, ang sirkumstansya natin sa mundo, ang Panginoon ay kasama natin. Ang meron siyang mabuting kalooban sa atin, huwag tayong matakot. Kung kailangan mong gumawa ng isang malaking desisyon, hintayin mo ang Panginoon at kasama niya, hindi ka niya iiwan.
dito tayo nagtatapos sa umaga ito. Maraming salamat sa ating pagkikinig.